Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch Street at ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid, ay pag-uusapan natin ay 3 marks of good leadership of Moses and Jethro. At ating Bible verse ay mula sa Exodus chapter 18 verse 13 to 24. Sasabi sa ating scripture ng araw, mapapagod ka ng lubha, ikaw at ang bayang kasama mo, sapagkat ang gawain ay napakabigat. Para sa iyo, hindi mo kayang gawin ito ng mag-isa. Ito ay ayon sa Exodus chapter 18 verse 18. Sa scripture natin na Exodus chapter 18 verse 13 to 24, makikita natin si Moses bilang isang masipag ngunit pagod na leader. Mula umaga hanggang gabi siya lang ang mahawak ng lahat ng problema ng bayan, mga alitan, tanong, desisyon. So natingin mga kapatid, mukhang dedication ito, pero sa mata ng Diyos, may mas mukhang mabuting paraan. Dito pumapasok si Jethro, ang biyenan ni Moses. Hindi siya dumating para punahin si Moses, kundi para tulungan siya maging mas mabuting leader. At mula sa kanyang payo, makita natin na tatlong mahalagang marka ng mabubuting pamumuno. Unang-una dito, ang mabuting leader ay marunong makinig. Hindi nagalit si Moses nang sabihin siya ni Jethro na mali ang kanyang ginawa. Hindi siya pinaglaban ng kanyang posisyon. Sa halip ay nakinig siya. Ito ay nakinig si Moses sa tinig ng kanyang biyenan. Ito ay sa Exodus chapter 18 verse 24. Ang tunay na leader mga kapatid ay hindi natatakot sa payo o sa pagkakamali niya. Alam niya na ang pakikinig ay hindi kainahan, kundi karunungan. Kapag hindi ka na marunong makinig, ay nagsisimula ng maging mabigat ang pamumuno mo para sa iyo at para sa mga taong pinamumunuan mo. Kalawa, ang mabuting leader ay marunong magbahagi ng responsibilidad. Ang mungkahi ni Jethro ay malinaw, magtalaga ng ibang leader upang tumulong kay Moses. Hindi lahat ng problema ay kailangan dumaan sa kanya. Pumili ka ng mga lalaking may kakayahan at italaga mo sila bilang mga pinuno. Ito ay ayon sa Exodus chapter 18 verse 21. Ang mabuting leader mga kapatid ay hindi gumagawa ng lahat. Gumagawa siya ng paraan para ang ibang ay maglingkod din. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagiging sentro, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa iba ng lumago. Kapag ayaw nang magbahagi ng responsibilidad, ang leader ay mabilis siyang mauubos. Ngunit kapag natutunang mag-delegate, mas tumitibay ang buong komunidad. At pangatlo, ang mabuting leader ay iniuna ang kapakanan ng bayan, hindi ang kanyang sarili. Sinabi ni Jethro na kung ipatutupad ni Moses ang payo, magiging magaan ang kanyang gawain at maging payapa ang bayan. Sa ganitong paraan mga kapatid, magaan ang iyong gawain. At ang bayang ito ay uuwi sa kapayapaan. Ito ay ayon sa Exodus chapter 18 verse 23. Kaya mga kapatid, ganito ako. Kaya importante malaman natin na ang pagiging leader ay hindi pag-aako lahat ng iyong gagawin, kundi pagkakaroon ng ibang mga bagay na pagtulong sa iyo. Tapos sa aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.